Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatiran. Bago ang word ni God, nais ko munang pasalamatan ang lahat pong nakadalo. Kabila po sa maraming problema ang ating hinaharap. But thank God for everything He answered our prayers. At sa salita ng ating Panginoon na aking dadalhin, naway ito po'y magdadala sa inyo ng mas malawak pang pag-unawa para po sa parating kung kailan man darating ating Panginoon. Amen? Maraming salamat sa sino po nakadalo nung nakaraang Sunday, nung naka-attend po, yung last Sunday po. Okay. Yung ngayon lang. Yung ngayon lang po. Okay, mayroong isa, apat, okay, 5. Itong mensahe, tuloy-tuloy po ito, kaso lang hindi magkaparehong tema. Itong verse natin titingnan sa Matthew Kapitulo 7:21, ulit natin pinapakita para mayroon tayong pagkunan ng sentro ng mensahe sa umagang ito. Lahat po, basahin natin. Ready, go. Alright, malinaw po ang verse 21. Hindi lahat tumatawag sa akin Panginoon. Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ito ang sinabi ng Biblia. Sa verse 22, this is the day of judgment. Sa verse 22, sa araw ng paghukom, pakibasa po please. Sa araw ng paghukom, marami ang sasabi sa akin, Panginoon, hindi mo ang panayang ng hayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga nagala sa iyong pangalan. Alright, sa verse 22 po, ito po'y pinapakita sa day of judgment, sa darating na araw. Sa darating na araw, maraming tao talaga ang magsasabi. Hindi lang nilagyan ang pangalan ng tao at anong grupo sila nabibiro o na nakabilang. Pero sinabi po dito sa araw ng paghukom, marami ang magsabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ito pong pinapakita sa day of judgment. Sa verse 22, ito ang sasabihin ng Panginoon. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi talaga pwede ang gumagawa ng kasamaan ngayon, if we are looking for the day of judgment. Kaya dito po mga kapatiran, nabuo ang tema na ganito. Gagawin ko ang kalooban mo para papasukin ako sa kaharian mo. Naunawaan mga kapatiran sa tema, dito nakuha natin na sa verse 21, dito natin nakuha ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Kung inyong papansinin, if Jesus is different body than the Father, and therefore, if you are going to follow the commandments of Jesus, you are also to follow the commandments of the Father, according sa verse. Pakinggan mo, kundi ang mga tao lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya po mga kapatiran, nabuo ang tema, nagsabi na gagawin ko ang kalooban mo. Hindi kalooban ko ha, hindi kalooban mo. Hindi kalooban sa Satanas, hindi kalooban ng papa mo, asawa mo, kundi kalooban ng aking Ama sa langit. Kaya po, gagawin ko ang kalooban
pasukin ako sa kaharian mo. Tuloy. Sa Matthew 20, verses 1 to 8, marong ipakita ko sa inyo isang parabola o isang parabol na nagtutukoy sa kingdom of heaven. At ipinapakita sa mensahe ko kung ano ang nangyayari. Paumpisahan po natin pagbasa. Ito po yung parabol po ha. Meaning sa parabol is ganito po. Ang ibig sabihin sa parabol is an earthly story. Earthly story. Makamundong istorya, earthly story but has heavenly meaning. So isang kwentong makamundo but ang mensahe makalangit. At ito po ang ating mabasa sa talata. Matthew chapter 20 verses 1 to verse 8. Mag-start tayo. Ready, go. Ang kaharian ng langit ay may tulad sa isang taong lumabas ng maaga-maaga upang humanap ng mundo Para hindi po natin mapabalik itong verse na ito, unawain lang po natin ang mabuti para tuloy-tuloy. Okay po ba? Sa kwento po, sa sinabing parabolo, ang kaharian ng langit, the kingdom of heaven, ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang-maaga. Wala pong specific time sa umaga, basta maagang-maaga. Ano ang kanyang ginagawa? Upang humanap ng manggagawa. Servants, workers, manggagawa para sa kanyang ubasan. So meron tayong makita mensahe kung ano po ang ginagawa sa isang taong lumabas. Maaga ang purpose para maghanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Alam niyo ubasan? Mga grapes po ito. Ubasan. Pakinggan din sunod na mangyari. Verse 2 na tayo. Ready, go? nang magkasuot na sila sa upang isang salagamitan sa maghapon. Ang mga manggagawa ay pinapapuntahan niya sa kanyang ubasan. So, nakahanap na siya ng mga manggagawa. Bago niya pinapunta ang manggagawa doon sa ubasan para magtrabaho, nagkasundok na sila kung magkano ang ibabayad sa kanila. Nakuha ang kapatid, after sa agreement nila, sila ay pinapunta sa ubasan. Kung ano ang istorya, tuloy sa verse 3 tayo. Lumabas siya muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lang ng palengke. Alright, so mayroon ng mga taong nakatapuan sa tao at pinapunta na sa kanyang ubasan. Nandun na. Wala nang number o ilang mga gawa ang kanyang pinapunta. Sa kwento po sa verse 3, lumabas na naman siya muli. Mayroon time, mag-alas 9 ng umaga. Anong ginawa niya? At nakakita siya ng iba pang tayo lang ng palengke. So nakita silang mga tao na walang trabaho. Kaya sinabihan niya. Alas 9 ang paglabas niya. Tuloy po sa verse 4 and verse 5. Ready, go. Sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas naman siya ng mag-alas 12 ng tanghali at ng mag-alas 3 ng hapon. At ganoon din ang ginawa niya. Alright, maroon po na pumunta, itong mga taong ito, pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Anong oras yun? Alas 9. Alam mo ha? At bibigyan ko kayo ng karapatang upa. Verse 5. At pumunta nga sila. Wala pong dula talaga. Hindi sila natutunin. Hindi pumunta sila because mayroong sahod. Tuloy. Lumabas na naman ang tao ha, ang may-ari ng ubasan. Lumabas na naman po siya ng mag-aalas 12. Una, walang time binigay. Pangalawa, alas 9, mag-alas 9. Ang sunod, mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-alas 3 ng hapon.
So, specific natin nakita dito, bukod dun sa una pang pagpunta, sa pagpanghanap ng mga workers, ay may alas 9, may alas 12, at may alas 3. Alas 3, ha? Okay. At ganun din ang kay ginagawa. Walang ginagawa ng mama, ng may-ari, doon sa una, pangalawa, pangatlo, doon din ang kanyang ginagawa. Tuloy natin mga kapatid. Nasa verse 6 po tayo. Pakibasa po. Nang pagkalagalan nila ng hapon, siya ay lumabas muli at nakita pa ng mga ibang wala rin ginawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Alright. Ito naman mga espiritu, mga 5 ha. Kung ikaw magtrabaho, kung ikaw may-ari sa isang ano ba ito? Ubasan, kumbaga. Hindi ka mag-hire ng tao, alas 5 na. Bunti na lang liwanag yun. Kung wala sa iyong isip na ang trabaho ubasang ito ay kailangan matapos, hindi mo hahayin ang mga taong alas 5 lang hapon. Magkano oras? Ano oras sa mga sa isang oras lang? Kumbaga, gabi na. Pakinggan natin. Nang alas 5 na ng hapon, siya lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Kung aking mapapansin, hindi mapapansin, need talaga. Need sa tao ito. Sa ubasan niya. Ibig sabihin, maraming grapes, kumbaga. Malawak, kunti lang ang mga workers. Therefore, sabi niya, nakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit? Tira mo ha? Bakit tatayo lang kayo dito sa buong maghapon? Ibig sabihin, imagine ha, kwento lang ito. Pero ang meaning. Tuloy natin. Nasa verse 7 tayo. Hindi ko? Kasi po'y wala magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. Kaya sinabi, kung ganoon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Anong sinabi ng mga tao? Bakit tayo lang kayo dito ng buong maghapon? Ang sabi nila, kasi po walang magbigay sa amin ng trabaho. Pwede ito na bugoy, kumbaga. Diba? Pwede ito wala mag-hire. Dahil nga tamad. Pwede yun. Pwede rin wala talagang trabaho. Ipapagawa, kaya wala silang gagawin. Nakita na niya sila. At sabi nila, wala kasing trabaho, wala kami mabigay. Walang magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. Kaya sinabi, kung ganoon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Kita ninyo? Sunod. Nasa verse 8 ako tayo. Ready go. Nang nagagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Kita natin. So, dumating na ang payments. Bayaran na sila. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari sa ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Kung inyong babasahin po ang buong istorya, may nagreklamo. Ang nagreklamo, ang nag-unang pumasok sa trabaho. Kumbaga, sa daming trabaho na ginagawa sa unang inahin at nakita sa unang nagtrabaho na ang sweldo pareha. Ibig sabihin, ang unang pumasok, di ba? Wala ng oras, tapos may alas 9, may alas 12, may alas 3, at may alas 5. Correct? Ang nangyari, mga kapatiran, expected sa unang nakatanggap, unang nagtrabaho, unang pumasok sa trabaho na malaki ang sahod. Wala ba ng punto? Kaya dahil mayroong huli alas 5, expected sa una, kung di na tumatanggap to kasi isang oras na lang, kumbaga. Ang nangyari, nung binabayaran na sila, ang bawat isa sa kanila, patas. Nakuha ng punto? Ang punto nito, nagreklamo, master, kami ang nagsikap, matinding init sa hirap, tapos ito kakaumpisa lang,
tapos pareho ang bayad? Anong sabi ng master? O may-ari ng basa? Karapatan ko yan. At least pumayag ka sa kasunduan natin. Aking karapatan ang pagbigay sa kanya. Malay natin, masipag pa yung una o yung pinakalas. Kaysa una. Nakuha yung punto. Bahala kung masipag man o ano, basta ang punto nakatrabaho. At may pasok. At may bayad. Ano ang kwento dito? Langit kaya to. Kingdom of Heaven. Sa Kingdom of Heaven, anong pinakamalaking mensahe sa parabulo na sinabi ni Jesus sa Matthew 20 verses 1 to 8? Pakinggan natin. Una, ang kaharian ng langit ay gaya ng isang malaking kubasan na nangangailangan ng maraming magawa. So the kingdom of God, the ministry of Jesus, the whole function of the kingdom of Jesus needs more workers. Nakuha mga kapatiran? So ang kingdom ni God, nangangailangan si Jesus na mayroong mag-ani. Pumunta doon sa mga tao at ibahagi ang word of God. Yun po ang nangyari. Unang pong mensahe ko ito. Pangalawa, dahil sa maraming trabaho, sa kaharian ng langit at kulang pa ang mga magtatrabaho o nagtrabaho, kaya naghahanap pa ang Diyos ng maraming magtrabaho. Uha. Sunod sa verse sa pangatlo, dahil sa maraming gagawin sa kaharian ng langit, kahit may liwanag pa ang araw, naghahanap pa rin ang Diyos ng mga magtrabaho sa kanyang kaharian. Malapit na kaya ang pagbalik ng Panginoon ngayon. Malapit na talaga. Kumbaga kung gabi lang pag-usapan, sabi ng Juan 9:4, pag dumating ang gabi, wala nang makagawa. Alam nyo ibig sabihin doon? Kapag dumating na ang rapture o ang pagbalik ng Panginoon, wala nang magtrabaho. Ang gagawin na lamang sa nagtrabaho ay babayaran. Yun po ang mangyari. Istorya po ito. Pangapat, ang lahat ng nagtatrabaho sa kaharian ng Diyos, pagdating ng katapusan, sila'y makatanggap ng gantimpala. Ang tanong, nagtrabaho ba tayo? Sino pong nagtrabaho sa kaharian ng Panginoon? Huwag niyong sabihin amin na. Kita ninyo? Ano bang ginagawa natin? Baka ba hindi natin alam na tayo pala ay papasok sa langit? Bago tayo papasok sa langit, dapat ipaalam ng God sa atin na don't go to heaven alone. Huwag kang pupunta na langit, ikaw na mag-isa. Dalhin mong bana mo, dalhin ang asawa mo, dalhin mong anak mo, parintig sino pa man. Don't go to heaven alone. Kaya sabi ng Panginoon, alas 5 pa lamang nag-hire. Kaya po, mayroong gantimpala na darating sa tapusan kapag ikaw maging magagawa. Sinong workers dito? Workers ni God. Alam niyo po yung Hayron? Huwag kang kabahagi sa kingdom. Wala kang gagawin. Ito yung mga workers dito. Si Zero, inibita si Zero. Si Brother Junior, tinan mo. Si Brother Jason Japang, sino pang iba ito? Bakit po? Yun ibig sabihin. Hirap na ngayon kasi hindi po din makapunta ang ibang lugar dito sa atin, kaya kunti lang tayo. Salamat ni God doon sa ibang lugar. Sa Negros, iba pang ibang lugar, wala nang bawal. Okay. Habang sinasabihan tayong lahat ng Panginoon na maraming trabaho sa kanyang kaharian, anong decision mo ngayon? Maging workers ka? Magtrabaho na ako sa kaharian mo upang ako'y iligtas na. Trabaho na. Sunod. Sa Lucas 6:46, sinabi ng Panginoon, bakit ninyo ako tinatawag ng Panginoon, Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Di ba sinabi? Si Jesus ngayon as Lord, King of Kings,
lahat ng hari. Nangailangan sa mga workers. Ano bang trabaho sa mga workers ni God? Magtrabaho ng masama? Hindi. Magtrabaho tayo. Una, kabutihan. Pangalawa, sabihin natin sa mga tao. Tuloy, ang Diyos na mismo ang nag-utos sa atin. Punta kayo sa kanyang ubasan at magtrabaho na habang may iwanan. Minsay kayo kanina? Sino yung ginamit ng Panginoon? Huwag niyong aksayahin ang panahon. Alam niyo kapatid, sa piling ni God, sa society God, grabe talaga ang urgency dito. Pero sa science, hindi nakaunawa. Wala na, buong araw, walang ginagawa. Para sa Diyos, mayroon kang ginagawa. Pwedeng busy ka sa trabaho para sa kanino. Pwede sa pamilya mo. O hindi ka nagtrabaho para sa Diyos. Pwede ka man nagtrabaho para sa Diyos, pero ano lang, partial lang. Part-time lang. Hindi full-time. Pag hindi kasi full-time, part-time lang ka. Mauna talagang full-time talaga. Sorry. Unahin ko muna itong full-time. Hindi naman yung uyab din nyo na full-time. Basta may uyab din na hindi full-time. Mag-text na raw ang uyab mo na hindi full-time, ha? 4 ang hindi, 10. 10 ang text sa part-time mong uyab, kumbaga. Tingnan mo ang full-time uyab. Tinakuha ng punto, kahit palamang pagtingin mo cellphone, ay number, alam niyo yung number ay bakit? Di mo full-time Pag full-time mo, ma-alert to yung feeling mo. Nakuha yung kapatid. Kaya sinabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Tuloy. Ano sinabi niya? At kung tayo'y masunurin sa mga utos ng Diyos, sabihin ng Diyos sa atin, tayo'y matuwid. Kapag masunurin tayo sa kanyang mga utos, sabihin ng God sa atin, matuwid ka. Why you are righteous? Because obedient ka. Pakinggan natin. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa lahat ng tao, mahirap maligtas ang taong matuwid. Diyos nasabi mahirap maligtas ang taong matuwid. Paano na kaya ang hindi matuwid? Pakinggan mo mahirap na maligtas ang taong matuwid. Paano na kaya ang hindi matuwid? Pakinggan niyo ang verse. Hallelujah. Pakibasa po. Cebuano, ready go? Sumala sa inyo sa kasulatan, kung lisod maluwas ang taong matalo, kung sa pagkama ang walang tuo sa Diyos, Pakinggan mo ang verse 18. Sumala sa gingon sa kasulatan. Hindi sumala sa gingon ni Pastor Manin. Hindi sinabi o hindi gingon sinabi ni Sister. Sumala sa gingon sa kasulatan. Bible. Kaya maraming tao ayaw sa Bible. Sumala sa gingon sa kasulatan, kun lisod. Kun lisod. Anong lisod? Maluwas. Sinong malisod maluwas? Ang taong mataro. Nakong punto? Pakinggan mo mabuti kapatid. Ingon ang kasulatan, kung lisod maluwas ang taong matarong na you have to look in your own self kung matarong ka na ba. Pag matarong ka na, sabi ng kasulatan, mahirap ka pang maligtas. Hindi sinabi, hindi ka maligtas. Mahirap lang. At least maligtas, mahirap lang. Pakinggan mo sinabi, unsa pagkaha ang wala mutuo sa Diyos. Maraming tao ang hindi mutuo sa Diyos. Mga etiyas, marami sila hindi mutuo sa Diyos. Pakinggan mo kung lisod maluwas ang taong matarong. Mga kapatiran, pag sinabing matarong, obedient ka ni God. Lisod ka mang maluwas Hindi si pastor nagsabi. Ang Diyos nagsabi, kung lisod maluwas ang taong matarong, at least maluwas gihapon. Lisod lang. Maluwas gihapon. Ang tanong, matarong ba
imong bana, imong asawa, si pastor, si pastora, imong kauban, membro simbahan. Pwede man ang membro simbahan, matarong ka brada, kay hatagan imong bugas, lumayan matarong ka kay, badya kay nakit alam mong daotan. Pwede sa loob dito, abat sa labas. Pag ang Diyos na magsabi sa'yo, magtuwid ka, wala nang kahit ano pa, unsa pa ka ang wala mo tuo sa Diyos, o ang mga makasasara. Kapatid, makinig mabuti. Kung hirap maluwas ang taong matuwid, unsa pa ka itong dili mo tuo, tama Diyos. May Diyos. O si Disipa. May imperno. Abos mo lang, unsa maling balay mo ng imperno ni? Tanawa. May imperno. Unsa maling balay mo ng imperno ni? Naunsa. Kaya, wala mong tuo sa Diyos. O ang mga makasasala. Kining makasasala mo tuo sa Diyos ni. Sama na ito. Di na lang makasala ra. Ay, no? Kaya waman ng ginawa, makasala, matuwid. Di na mao. Himahimot ang interpretation ba? Ato-ato ra. Ayaw. Lisod magaling maluwas si Pastor Maning. Maluwas si Sister Jocelyn. Kamot tanan diriya. Maning kamot tao, naggamit og mas. Ako yung punto. Lisod man ni maluwas gani. Matarong na mo. Pero at least maluwas. Nganong maluwas na matarong man. Lisod lang. Lisod. Unsa pa ka atong di mo tuo sa Dios o ang mga makasasala. Tuloy. Therefore, habang nagtrabaho sa paghahayop sa mensahe ni Jesucristo sa mga tao, habang kailangan tayong lahat ay hindi na magpapatuloy sa paglabag sa utos ng Diyos. While serving God sa ministry niya paghahayop, hindi na dapat magpapatuloy sa paglabag sa utos ng Diyos upang hindi magkakasala at maiwasan ang sinabi ng unang Pedro 4:8 at ang sinabi ng unang Juan 3:7 at 9. Tapos na ang 1 Peter chapter 4 verse 18. Ang ating titinan mga kapatiran, na sinabi naman ito talaga, sumala sa inyong kasulatan, kung lisod malos ang taong matarong, unsa pa ka ang wala mo tuo sa Diyos o ang mga makasala. Tuloy natin. Pakinggan mo ang 1 John chapter 3 verses 7 to verse 8. Mga anak, puntos. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Nakuha mga kapatiran, huwag kayong padaya kanino man. Sinong sinasabihan? Mga anak. Huwag kayong padaya kanino man. Bahala man kung pari, pastor, imam, ministro, o unsa pa man siya, kanino man, huwag padaya. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Puntos din. Puntos. Sunod. Verse. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo. Malinaw po yan, mga kapatulan. Hindi ko ito pinagtubiling sabihin sa iyo sapagkat malapit nang dumating ang Panginoon. Ang nagpapatuloy, continuous ito ha, nag-continue, patuloy sa pagkakasala ay kampon ng diablo. Sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang diablo. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang magawa ng diablo. The purpose of coming of Jesus Christ, not just only to save you. Halimbawa, sayawa ka! Patay! Di! Una kayo! Oh,
Pak, ibutang ka din. Masa mo kinaya? Ganun mo away magka. Ang dali makakasuko. So wasak ko na mong dali masuko. Wasak ko. Ayaw ko na niya. Hindi ko na sa talas. Subukan ka lang pagkakagalitan. Tahan, pangit ka, bawang ilo. Tako, tinood na. Di ka masuko. Nga naman, giwas, tunanin mo na. Kaya naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ikaw, mura kang naong demonyo. Karuhasa, wakit sabi din, naong ingos na naong demonyo daw. Naong kisumay. Sabi naong si demonyo din. Kita mo naong si demonyo. Lakwa ito. Ang iskumpres mo naong. Sumumog. Naligamay. Sangay mis demonyo. Sangay, di ka demonyo. Sangay mis demonyo. Kung sabi ba ito niyo? Pag nakita niyo mong tinuod kang dilit demonyo, tapos sabihin ka nahamro kang demonyo. Kadugay ka muli. Kala mo, asa dugay mo ka muli. Di sa makalikan din. Na internet. Nung sa mga tita ka, naghayo ka. Sino naghayo man ko? Di mo ko demonyo naghayo ba ko? Ayaw ka suko. Ngayon na mga kayas. Huwag ka hinungdan ng pag-asawa. Kaya huwag hinungdan. Di ba yung muslan ko mo? Huwag ka hinungdan mo. Pinausan. Nagkuhan yung punto. Di ba yung muslan ko mo tapos sa inyo huwag hinungdan mo? Ay napod, huwag ka hinungdan. Ano mga saba makanako, di makaisuon. Di makaakong tatay. Huwag yung mga saba ang tatay, ikaw pa ba? Kakisa ba na ikaw mo? Sumakali mo. Banak ko mo. Banak. Nabay banak? Ang mga saba kasawa. Basta tayo mo ito muna. Tanggal ang demonyo sa munaw. Ano? Hindi mo na asawa ng banan mo. Isog mo asawa na. O maghinanok kay manta. Hadlok ka po. Kaya what hadlok ka sa Ginoo na impyerno? Ganun mahadlok ka tabang sa? Ang mahadlok ba? Mahadlok ka tayo impyerno lagi. Oy, mahadlok tayo impyerno. Tungod ka nahadlok ka sa pagka-impyerno ka talawan man ka. Musawa ka mo yung daw kan. Hang iso ko na ka iso. Diba? Nakuha ng puntos? Sunod. Ano ba talagang ibig sabihin ng kasalanan? Sala na po. Grabe na ba ibig sabihin ng kasalanan? Paulit-ulit na naman to. Pakinggan mo. Ang sagot ay, ang paglabag sa isang utos na ginagawa. Pakinggan mo ha? Pag magkasala ka daw, ay lumabag ka sa utos na ginawa. Halimbawa, ikaw, may-ari ng bahay. Kaya ano na lang, pasok ang rating tao. Kaya narumihan ang sa loob ng bahay mo. Gawa ka ng signboard. Bawal pumasok. Sino ang gumawa na? Ikaw. Pag nalapagin mo yan, hindi ka nakasala sa Diyos. Nakasala ka sa akin. Kasi ang bahay mo walang batas. Alam niyo mga kapatiran sa atin, minsan wala tayong batas. Tayo ba yung batas? Batas sa pagmamahal. Batas sa pagpatawad. Meron ka batas ha? Batas sa paghayo. Batas hindi na ano mo ba? May batas na. Kita ka natin batas sa ato panggi. Bawal pumasok. Ang maruming sinelas. Di pagtanaw sa hugaw ng sinelas bibilin. Nagpoy, no? Hugaw ang sinelas. Apil ko hugaw ang sinina.
Ang gibutan ni signboard sa pintuan, bawal pumasok ang maduming sinilas. Di nabasa sa tao niya, bawal. Bukas. Iwan ka. Pero ang damit, marumi din. Sinunod niya ang batas, hubarin ang sinilas. What if kung may sila? Bawal ang pumasok na duming at sirina at sinilas. Di ang gagawin niya, tingin sa sinilas, tingin sa sirina. At hindi pa makontento, sabihin, uy, di ka, mamarang yung damit ko. Siya nga, lalo kung mayroon security guard. Kung sa atin wala na itong batas, ang batas di ka magitapon. Sa daming batas, hindi memorize na. So ang batas natin ginawa, pwede mo sila, pwede hindi. Hanggang hindi sinusundan. Pakinggan mo. Verse, pakibasa na po please, ready go. Bawal ay lumabag sa Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ngayon naman kapatiran, ang bawat nagkasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ibig sabihin, ang kasalanan pala, ang pagkakasala pala, kaya pala magkasala ang isang tao dahil mayroon siyang nilabag na batas. Paano kung ang kasada walang traffic light? Wala kang malabag na batas. Once may establish ng batas at hindi mo sundin, magkasala ka. Gising din kay God. Kaya pag nagkasala ka, dahil lumabag ka sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya pala mga kapatiran, sinabi dito para makita po natin. Pakinggan mo ha. Ayaw ko nang magpasaway sa iyo, Ama ko. Sundin ko na ang ipatrabaho mo para papasukin ako sa kanila. Yan ang saway. Hindi na. Tuloy. Ang tanong, anong gagawin natin para masigurado? Anong gagawin natin para masigurado? Para masigurado na habang naghihintay tayo sa pagbabalik ni Jesucristo, madala tayo. Madala tayo ha? At hindi itapon sa impyerno parating ng katapusan. Anong dapat gagawin? Ang sagot ay, ulitin sa ating mga kapatiran, anong gagawin natin para masigurado na habang naghihintay tayo sa pabalik ni Jesucristo, madala tayo at hindi tapon sa impyerno parating ng katapusan? Anong gagawin din? Ang sagot po, kailangan talaga, hindi na pwede, ignore, no? Hindi pwede. Kailangan talaga, habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Diyos, ay maging tapat sa paghayo. Trabaho to. Mag-ani tayo. At habang ginagawa ang paghayo sa mga tao ng buong katapatan, kailangan laging magsuot ng puting damit. Ang ibig sabihin, ang banal na pamumuhay para hindi tayo ang matatamaan sa sinabi ng Matthew chapter 22 verses 14. Once again, kailangan talaga habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng Diyos ay maging tapat sa paghahayo. At habang ginagawa ang paghahayo sa mga tao ng buong katapatan, kailangan laging magsuot ng puting damit. Ang ibig sabihin, ang banal na pamumuhay. Hindi lang maging banal sa loob ng simbahan, wherever you go. Banal na pamumuhay para hindi tayo ang matamaan. Sinabi ng Matthew chapter 22 verses 1 to 14. Pakibasa po ang loob ng nasa verse ko yan. Maging tapat sa paghahayo, magsuot ng puting damit. Ako mga kapatiran, puting damit. Matthew chapter 22 verses 1 to 14. Pakibasa, hindi ko. Muli nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng isang kalimaga, sinabi niya. Okay, chapter 22 verses 1 to 14, isa namang parable. Kanina, parable din about the kingdom of heaven. Ito naman isang parable naman
tungkol naman sa karya ng langit. Pakinggan din ano ang laman sa parabulo. Verses 2 and 3. Ready, go. Ang karya ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan. Ngunit ayaw nilang dumalo. Alright. Sa verses 2 and 3, ang karya ng langit ay katulad ng isang haring nagdadaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak lalaki. So, nakuha yung istorya. So, ang kingdom of heaven is just like sa isang hari naghanda ng isang kasalan sa kanyang anak. Verse 3, isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Ako yung punto. So, ang inayahan ng Panginoon ay na yung mga lingkod, yung hari, nagdaos ng kasal sa kanyang anak, hindi pumunta ang kanyang inimbita. Nakuha yung punto. Sunod. Verse 4 tayo. Ready, go. Muli silang nagsulat ng mga ibang lingkod ng kanyang pinagpilitan ng Diyos. Sabihin ng Diyos sa mga Inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Napatay na ang ating baka at mga pinatabang luya at handa ng lahat. Halina kayo. Alright. Kanina, pinapunta na. At hindi pumunta sa, hindi dumalo. Kaya nag-utos naman sila ng iba. Muli siya nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin niyo sa mga inanyayahan na naghanda na ang mga pagkain, napatay na ang aking baka at mga pinatabang guya, at handa na ang lahat. Halina kayo. Yun ang instruction. Gawin natin. Verse 5, pakibasa. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Halip, pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta na sa kanyang bukid at mayroong naman nag-asikaso ng kanyang negosyo. Nakita natin sa verse 5 na nangyayari. Ngunit hindi ito pinansin ng mga tinanilahan. Sa halip, pumunta sila sa kanilang lakad, may nagpunta sa kanyang bukid, at mayroon din namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. So hindi nakadalo. Dahil mayroon silang sariling trabaho. Through invited sila. Tuloy naman mga kapatiran sa verse 6 and 7, anong nangyari? Ready, go. Sinusugawa naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kaol upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at susunugin ang kanilang lungsod. Alright. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Kita niyo ha? Verse 7, galit na galit ang hari, kaya't pinapapunta niya ang kanyang mga lagawal upang puksain ang mga mamamatayang taong iyon at susunugin ang kanilang lungsod. Sunod, verse 8. Pagkatapos sinabi niya ang kanyang lingkod, Nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Again, handa na. Ang problema, Hindi handa. sinabi niya sa kanyang mga lingkod, naghanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Naghanda na ha? Hindi worthy ang mga na-invite. Tuloy mga kapatiran sa verse 9 and 10. Ready, go. Kanilang natagpuan. Masasama't mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Kita ninyo, kung ninyo imagine, yung ma-imagine mo ito, pakinggan mo ha. Pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Kahit sino na lang, makita ninyo.
Verse 10, pumunta nga sa mga pangunahing lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan. Pakinggan mo kapatiran. Natagpuan ha, masasama, mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Puno. Puno na ha. Imagine ha, napuno na ang kasalan. Yung place, yung daos ang kasalan. Kaso lang, ang imakita, mayroong masasama at mayroong ding mabubuti. Pakinggan mo mga kapatiran. Sapagkat ang misis na ito ay makalangit ito. Nakuha yung punto, mayroong masama at mayroong ding mabubuti. Nasa loob nito ha, nasa loob. Tuloy natin. Napuno. Wow. Verse 11 and verse 12. Pakinggan mo. Nakakatakot ito. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. So, nandoon ang mga tao, puno na, bulwagan na, puno na. Bulwagan ang pagkasalan. Pumasok ang hari. Yung siya ang daos. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panahon. Di ka kagabagabahan nun? Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panahon. So, ako taraw ang hari. Pumasok ko dito. Imagine ha, mayroong pinapapasok, mabubuti at masama. Now, nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. So habang hari ka, nakita siya ng isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Pakinggan natin kung ano ang sinabi ng hari. Verse 12. Tinanong niya ito. Ang hari nagtanong sa isang tao hindi nakadamit ng pangkasalan. Ano ang itinanong niya? Kaibigan. Kaibigan, bakit? Tinan mo ang tanong ha? Bakit ka pumasok dito ng hindi? Pakinggan mo kapatiran. Kaibigan, bakit ka pumasok dito ng hindi nakasuot ng damit pang-eskwelahan? Ha? Diba? Bakit ka pumasok dito ng hindi nakasuot ng uniform sa eskwelahan? UC uniform. Bakit hindi ka suot ng damit na? Bakit sinuot mo yung damit pang bukid? Sa nakita yung punto? Tanong niya, bakit ka pumasok dito na hindi nagsuot ng damit? Siyempre sabihin na hindi pinapasok ko eh. Nakuha kapatid? Pinapasok ako eh. Manag-imbita sa akin. Kaya nagpasok ako dito. Kung gano'n ang response ng tao itong tinanong sa hari, bakit ka pumasok dito ng hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Pangkasalan. Uy, mahalaga po ito mga kapatiran. Damit ang tinutukoy dito. Dapat pala ang lahat ng mag-attend sa kasalan na invite, alam nila kung ano ang kanilang pupuntahan. Sa context na, magsuot ka ng damit pangkasalan. Ang nangyari, hindi mo ha? Nang hindi ka nakasuot ng damit pangkasalan. Anong sinabi? Hindi nakasagot ang tao. Hindi nakasagot ang tao. Ano sabi niya? Pakinggan sunod. Verses 13, 14. Pakibasa po, please. Talihan niyo ang kanyang kamay at paa, at ilapon siya sa kadiliman sa labas. Doon nanangin siya at makagaling ang mga ngipin. Pagkatapos yun, sinabi niya Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Kita ninyo ang conclusion, mga kapatiran? Kaya sinabi ng hari sa mga lingkod, hindi sinabi lahat, palisin mo, hindi.
Now, talian ninyo ang kanyang kamay at pa. Mga kapatid, gimpitar ko nimo. Gimpitar ko sa mga likod tapos talian ko. Ang kamot, tiik. Uy, naunsa. Gimpitar ko nimo kung imo kong kapuso. Tapos talian ninyo ang kanyang kamay at paa. At itapon siya sa kadiliman. Sa labas, dooy manangangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Uy, naon sa gimpitar ko nimo. Tapos ang mangyayari pala, imo kong kapuso. Gawagti na imo kong ibutan siya. Now, before magpatuloy, malapit magtapos tayo. Sino ang ating kukunin? Nag-cause ng problema. Ha? Sino ang ating sisigit na nag-cause ng problema? Kaya tinapon ang mama, ang lalaki. Yes, ang mga lingkod. Alam mo pala na hindi nakasuot. Dapat warningan mo, hoy, magsuot ka ng damit. Bawal ito pasok dito. Ako yung punto sa istorya. Now, pakinggan mo ha. Pagkatapos, nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Pili. Maraming alam, simbahan, simbahan, grabe. Kukunti ra. Kung hindi ka natakot dito, natakot ka. Bakit ang message ko ito about kingdom of God? Pag hindi ka makapasok sa kingdom of heaven, nating pag-usapan sa naglipas na Sunday, itatapon ka. Kadiliman sa labas, dooy manangis siya at mangangalit ang mangipin. May mga logic po dito. Paano na kung walang ngipin? Diba? Simple theory. Uy, bubo si God, hindi. Para malagyan ka ng ngipin. Makagawa si God ng anong bagay. Ngipin lang. Unga, sabi niya, no? Pag wala itong ngipin, sabi niya, hindi ko mahangis sa ngipin akong ngipin. Ano nga na? Bright si God. Para makagawa ka, lagyan ngipin. May ngipin na. Yan, ang logic ba? Ang logic ba? Marunong si God. Ha? Pagkatapos, nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. I hope magpili tayo. Kaya magsukot tayo ng pakinggan natin. Ano bang mahalagang minsaya ang ating makikita na dapat maunawaan sa sinabi ni Jesucristo sa kanyang mga kalinghaga? Pakinggan mo. Mayroong 4 na sinusong mensahe na dapat hindi natin makalimutan sa ating buhay. There are 4 serious messages na di dapat kalimutan. Una, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring na nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak. Alam niyo mayroong supper, marriage supper of the Lamb, chapter 19, mayroong kasalan po. Malawak at magbigayan si God ng reward. Habang 7 years na doon sa ipapawid, crowning, giving of rewards, 7 years po sa lupa din po. Grabing paghihirap na maranasan sa mga tao during po sa Great Tribulation. Ako yan, mag-enjoy tayo doon sapagkat natupad ang mga sinabi ng Panginoon sa atin. Yung una po. Pangalawa, itong kaharian ng langit ay nakahanda na. Malapit na po. Malapit na. Pangatlo, ang Diyos nag-utos sa kanyang mga servants sa pagpunta sa mga tao at ipaalam sa kanila na malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. So tayo po ito. Nakasama po kayo. Pumunta sa ibang tao. Let us work together. Ating tulungan ng Panginoon. Pangapat po, dapat ang lahat ng servants ng Diyos nagpunta sa mga tao at ang mensahe tungkol sa kaharian ng langit ay dapat may alam kung anong klaseng damit o pamumuhay ang dapat isuot sa atin o kanila
buhay upang parating ng katapusan, hindi tayo o ang inyong inayayahan palabasin ng Diyos. O yan. Dapat may alam ka. Dapat may alam ka. May alam kung anong klaseng damit o pamumuhay. Di ba sinabi sa Colossians at sa Ephesians chapter 4, kasi nga, hubarin ninyo ang iyong damit, ang iyong dating pagkatao, at isuot ang bagong pagkatao. Yun po, dapat. Dapat isuot natin o kanilang buhay upang parating ang katapusan, hindi tayo ang inyong inayahan palabasin ng Diyos. Pangit naman tingnan, ng perno kayo dahil hindi kayo tuturuan. Pangit ako'y malangit, kamu hindi. Pangit naman kayo malangit, ako hindi. Pwede po yun. Pwede hindi ko malangit, kamu malangit. Kapag ang ituturo ko sa inyo ay complete doctrines of God, an-explain ko sa inyo ang dapat gawin ay ginagawa mo. Ako naman, alam na ko na hindi ko ginagawa. May perno ko, kayo malangit. Tuloy. Ang ating gagawin ngayon ay ang pagtingin sa buong pagkatao. Sayang di ba yung tao na nakapasok na sana? Sayang yung isang tao nakapasok na sana. Nakapasok na. Nakapasok na sa bulwagang pagkasalan ay pinalabas pa. Nasa loob na. Sayang. Uy, kita siguro dito manok at dito baboy. Ay, nagmamayag pinalabas. Okay yung pinalabas kung hindi tinalayan. Pinalabas pa, pagpasok walang tali, pagkalabas may tali na. Kulmaho mananaon sa mga takar ay. Kaya hindi makapatiran. Ang ating gagawin ngayon ay ang pagtingin sa buong pagkatao kung ano ang tunay na kalagayan sa ating buhay. Nagsuot ba tayo ng gamit para lang ito? Or, may ugali ka ba? O nandyan na ba ang ugali mo para lang ito? Kung mayroon pa na interno, tanggalin mo. Ang una nating tingnan sa ating buhay, ang ating pagkatao. Why man? Kung ano ba talaga ang tunay nating relasyon sa Diyos. Alright? Relasyon. Ating titingnan. Ano ba talaga ang ating relasyon sa Diyos? Baka meron itong panampalataya na makapaimperno. Kuyaw na. Baka ba mayroon kayong panampalataya at naisip na mayroon kayong panampalataya na hindi mo pala alam ng panampalataya kung mayroon sa inyo makapaimperno. No, ada mga makapaimperno panampalataya. Pakinggan nito. Ang tugos kino, mamaya na gino. Ay panampalataya. Maniwala ko sa Panginoon. Pinatawag sa Muslim na convert. Di man pero. Mayroong tiwala sa Diyos. Para sa problema na backslide. Ano ba klaseng panampalataya sa iyo? Kaya sa Diyos, gagawin natin. Relasyon. Ako, kayo, o tayong lahat ba ay anak ng Diyos o anak ng Diyan? Please po. I have only 5 minutes to explain this. Before 12. 15 o 20 na lang siguro. Balik saglit para makita. Diba, pinalabas niya ang isang tao? Ang ating gagawin ngayon ay ang pagtingin sa buong pagkatao. Kung ano ang tunay na kalagayan sa ating buhay. Ang una natin titingnan ang ating buhay. Huwag natin titingnan ibang tao, si sister, si Brad. Huwag mo na. Ating titingnan ang ating sariling buhay. Amen? Amen. Kasi don't point your finger to other people. Just point your finger towards you. Ang una natin gagawin ay ating titingnan ang ating buhay. Ano ba talaga ating relasyon sa Diyos? Mo ha? Ako? Kayo? O tayong lahat ay anak ng Diyos o anak ng Diyan? Sino po dito? Anak ng Diyos, hindi ka o? Amen. Tiyam na. Anak ng Diablo.
natin. Paano ko malalaman na ako ay anak ng Diyos o anak ng Diablo? How can I prove or you prove yourself that you are son of God? Paano mo malalaman na ikaw ay anak ng Diyos o kaya anak ng Diablo? Paano mo malaman? Mga kapatiran, itingkis mayroon tayo. We have a great chance through this message na makapagsisisi pa tayo. Hindi pa dumating siya. Kung may warning siya kanina, maghanda. Okay. Para malaman mga kapatiran, start tayo. Ang tamang sagot ay sa tanong ay mabasa natin sa unang Juan 3:9. Pakinggan natin ang laman. Hindi ko. Dili na magpakasala ang Pakinggan yan. Dili na magpakasala ang naninong anak sa Diyos. alright. Mga kapatiran, very hard ito. Napakabigat ito. At mahirap paniwalaan sa mga tao. Ang sabi ng Biblia, para mapatunayan kung anak ka ba ng Diyos o anak ng Diablo, sinabi ng talata, dili na. Any person giving reasoning sa inyo, hindi pwedeng hindi makasala. Huwag kayong maniwala sa kanila. Dili na magpakasala ang nahimo. Tignan mo ha? Nahimo ng anak sa Diyos. Bugato, nahimo ng anak sa Diyos. Baka anak ka sa Diyos, huwag kahimuha. Sunod. Na verse 9 to ha? Kaya ang kinaya sa Diyos, ulit natin saglit, dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Diyos. Imposible. Why taong perfecto? Makasala dito. Noon na'y rason. Busa kay na ang may rason nga makasala mo kita. Why perfecto? Busa tungo ni rason na muhimo kag sala. Samantala nimon gud ang Ginoo. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Diyos. Kay ang kinaya sa Diyos, okay, ana-anaman kaniya. Kita nyo, dili na siya magpakasala. Nindot kayo na. Tadi posible. Pero ikaw, okay sa? Pinagdala ba rin siya? Nagara-gara mo. Teka, okay sa? Why? Perfecto. Sa likod. Inanakal ba na yun? Ikaw okay sa? Gusto magbantay ko ka. Magbantay ko ka. Magbantay ka ba sila? Kitaan kasi mga amigo ko. Imubay, babantay ko. Yung kagwa. Yan, nakita ka na ako. Talama, dili na magpakasala. Ang kalamang nahimo na ba? Ang nahimo ng gwapo, dili na pangit. Pangit ka? Kung nahimo ka ng gwapa o gwapo, ako yung punto, gwapa ka ng ganun, gwapa na ka, gwapo. Ang nahimo naman kang gwapo. Sama ni Sir. Amen! Amen! Lord, bay, pagsuot na ko, di ko na bay gwapa. Ang mataas ang buhok. Tanawa. Nindot na. Nahimo na. Kaya nahimo na ba? Ang nahimo ng anak sa Diyos. Nga naman, nga di naman siya magpakasala o makasala, kay ang kinaiya. The character of God, ang kinaya sa Diyos, anak-anaman kaniya. The character of God na ananimo. Kaya di ka na makasala, kaya ang character ni God na ananimo. Kaya kung ang karakter sa demonyo nasa imo, sigurado makasala ka. Nano ang kinaya sa demonyo nasa imo? Pakinggan mo ang text. Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Diyos, kay ang kinaiya sa Diyos, anak-anaman kaniya. Diyan posible. Ingan na siguro, ito na imposible. Kaya posible man eh. Na di pa naman itong langit. Kung nakakay, sininangaw, dili pangkasalan. Kung nausap, dili na siya magpakasala. Nga no, pakinggan natin. Tungod kay, kami pa sa David,
Oh, hallelujah. Sabay-sabay basahin. Ready go. Oh, masabi ng like father, like son. Asa? Hindi mo nahunaw mo eh. Bakit talinaw na? Suma naman. Sige, ako uyaban ko. Dali uyab. Naibog na ako. Tinay kwartan. Muna dahil mga evil thoughts, evil plans, evil thinking. Wala pa rin mo buhata. Kung nakaplano sa iyong isip. Kisa na udyok sa iyo. Hindi ba pwede si God? Hindi ba pwede sabi ni God? Anak, panapaw na. Sige na. Sige ka ako ng kinaya. Sipat siya na. Bumali na. Hindi ka nga ang kinaya sa Diyos magmahalan. Tala mo ha? Di na lagi. Dili na. Kung ba dili na? Dili na magpakasadya, may perfecto. Uy na ang sa. Mga ilang Bible, lisod maluwas ang taong mataro. Kung lisod maluwas ang taong mataro, uy, lisod lang maging perfecto. Ako kang sultian, bilang professor sa mga eskwela, na masister Eplilan, kung amalita ko manipus, sa dayusin, kala ko naman, pag-exam ko naman. Di ka mag-perfect, di ka mag-tuon pag-ayo. Halang memorize, what is sentence? Memorize, God, memorize. Buwan mo memorize. Pag-exam, meron mo sa, hapit na perfect na. Pwede pa ka perfect, correct? Review. Kung ahong mo sa ito, kung sa niya humong da, sa humong dali mo masuko eh. Sa guay bugas, masuko, sa guay bugas, masuko, kaya kong buhay. Dalawa, pag guay bugas, masuko, pag guay bugas, masuko, kaya kong buhay. Uy, sa mala. O sa nang tabo. Karan, memorize ko tani. Diyan naman di masuko, kung hindi na masuko, mangkuwi. Ano masuko, hindi na masuko. Dahil haram, put into action. Exam, perfect. Anong tawag sa iyo? Huwag nga maganda ko perfect. Tawag di perfect. Yan daw sa maestra. Alright, ang perfect score. Mauni, kami masanti, wag di perfect. Wag di perfect. Di pakita na ni mong score. Yan wag di perfect yun. Wag di perfect. Uy, naunsa. Nakuha yung punto. Kaya di man ka-perfect lagi. Manikamot ta. Ang ma-perfect ang di natake ni dili na ba? Kalang dili lang. Ang kita po, sige pa. Atong iusap ng sige pa magpakasala. Kung sa sige ka kasala. Pwede na. Ayaw. Subukin sa adlaw. Nagkamot ka. Karam. Anak, ilagdaw ko sa kwarto ni mo. Why, cellphone. Ang iyong headphone. Ay, mauna ko na yung reviewan. Sa Ginoo. Lord, hindi ko makasala Ginoo. O sa kaadlaw, nasusin ko kwarto, ilagdaw ka. Pag di ka makasasos adlaw, na ay tendency. Hindi ka makasala next day. Naku yung tsuri, nanuwa ka makasala, kinakasunod. Sa paggawas ni Mas Balay, yehey! Nalakas gawas. Wow! Sa ngaling dan mo, no? Sa pagpatuwa ng mga paliton, sa mga kwarta. Sa mga sila mga kwarta. Sa mga hay, nalabaho ko. Nalabaho na. Nalabaho. Sa wala ba yung opera? Sunday. Sa hasing lang, sir, sa mga trabaho. Mga ba? Yan, apply trabaho, white diot, sige lang sir. Sige lang sir, basta makatrabaho. Tala ba? Huwag gamit ang utok. Nanong huwag gamit ang utok. Kanikatong granmon. Ang gano'n sa granmon, palito ba sa kwarta? Tinangita ko, nangita ang trabaho. Na, bahala mo yung trabaho, wala white diot, sir. Pagkatapos yung domingo, ay simba. Ika pamusta. Sister, may pwede mo ka magsimba. Pwede man tayo sa boy. Basta kasal ko ang kasimba, himan tayo din mo. Hindi yun. Ang amang di may matinga ka Domingo na amang ka. Di, pag Domingo na puro, pagkasimba. So, wala, backslide na. Ayaw pang hukom. Oy, wag kung makasimba. Pero kahibaw ang Ginoo. Maluyo ng Ginoo. Yapilap na naman sinupuloy. Kung sa'yo maluyo.
Sa pagkakuha yung punto, Kasabot lang yun. Pero, ano? Like father, like son, like mother, like daughter. Kagin sa mga anak. Amahan. Isang amahan mo. Diyos na tinuod. Oh, unsa ka? Imposible. Grabe, usap at tuwing din memorize yung kinaya. Ang maringkamot ka, mausap, di ka kausap. Grabe kayo. Nga naman ko rin sa natin. Palahukog mong tabi. Wapay manigal yung ang sigarilyo idugtong-dugtong. Wapay nakitas. Ako na, dugtong na ko sigarilyo. Takas niyo. Ano nang tanggal mo na ko? Kami mo sa handa, magdaot trabaho ko, imong undangan og tabako inom. So magdaot ko, kuya ko kayo. Hadlok mada, dyan, di ko hadlokin. Hadlok mo ko sa imperno. Di ako kita ngayon, inom, tabako. Ay, pero nga naman natanggal mo na gabi. Eh, kaya may kasabihan, kung gusto mo, maraming paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Hindi ang napakasimple talaga. Gusto mo talaga magtumatong kinaya. Katuma sa tanas, katuma sa Ginoo, simpa sa Ginoo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Namasimbahan. Pag uli, natunga na tayo sa Ginoo. Ako na po ni. Ikaw mo lang din ko, ikaw na. Simba sa Ginoo. Pag uli, ako na po. Anong Ginoo? Subo ang Ginoo. Grabe no. Gilak ang Ginoo, grabe no. May nagilak-hilak pa rin na, Lord, basta Lord ko, Lord. Pinakontrol, Lord. Ginangyawa. Kapag tawas, inaluhang gusto mo. Paglabas ay, ano? Ginangyawa na sa tanong. Ginawa, tanawa, hindi ka pininti. Pilala oras mo simba sa iyo. Ako daghan. Tanawa. Tagtuhag silpun, tanawa mo. O may tugtug. No, inhale. Tago yung punto. Naging tama na ka. Ayaw ko nang pagpasaway sa iyo, Diyos ko. Isuot ko ng damit o buhay panlangit. Ayaw ko nang magpasaway sa iyo, Diyos ko. Isuot ko ng damit o buhay panlangit. Habang naghayo ako para hindi ako palabasin sa kaharian mo. Salamat ikaw. I hope by this message, naka-strike sa ato, naka-open sa ato for our direction. This to come. Anumang pagsisikap natin para maging banal, may kabayaran. Tayo lahat po ay tumayo.